Nais ni Kuya Jesus na ako'y laging magpatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. "Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa-lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't bumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Mga bata, naranasan nyo na ba ang humingi ng tawad o mag-sorry dahil nakagawa kayo ng mali at kayo ay napatawad? Ang saya ng pakiramdam, hindi ba? Paano kaya kung may malaki kang utang at hindi ka na pinagbayad ng pinagkakautangan mo? Sigurado ako na sobrang saya mo. Sino bang tao ang hindi sasaya kung patawarin at hindi na siya pagbabayarin sa milyong-milyong pagkakautang niya? Ganito ang inaasahan natin sa taong pinatawad ng hari mula sa ating kwento. Kaya, nakakapagtaka at nakakalungkot mga bata na ang lingkod na may malaking utang at pinatawad ng hari ay hindi nakuhang patawarin ang di hamak na maliit na pagkakautang sa kanya ng kapwa niya lingkod. Nagawa pa niya itong ipakulong. Ito ang dahilan kaya nagalit ang hari na nung una ay nagpatawad sa kanya. Mga bata, magiging ganito rin ang Diyos sa atin kung hindi tayo marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Pinapatawad tayo ng Diyos ng walang katapusan. Gusto niya na maging mahabagin at mapagpatawad din tayo ng walang katapusan. Ang saya na mararamdaman natin kung tayo ay laging mapagpatawad ay hindi natin mararanasan kung hindi tayo matututong magpatawad sa mga taong nagkulang sa atin. Huwag nating kalilimutan mga bata, ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Mahaba ang pasensya at hindi napapagod sa pagpapatawad sa atin. Ngunit tayo mga tao, ang dali nating mapagod, magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Binibigyan agad natin ng hangganan ang ating pasensya sa iba. O kaya naman patatawarin nga natin, pero may kondisyon tayo. Naiintindihan ng Diyos mga bata na ang pagbabago ng tao ay unti-unti at dahan-dahan
at hindi nakukuha ng biglaan. Ito ang dahilan kaya napakahaba ng pasensya ng Diyos sa atin. Sana maintindihan din natin ito dahil ganito din tayo. Mahalaga na matuto rin tayong intindihin ang iba. Kaya nga nang tinanong ni San Pedro si Kuya Jesus kung ilang beses niya dapat patatawarin ang nagkasala sa kanya, sinabi ni Kuya Jesus na hindi lang 7, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin mga bata, palagi tayong nagpapatawad, walang kondisyon at walang katapusan tulad ng ginagawa sa atin ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay matutong magpatawad. Tignan natin ang ating sarili na may pagkukulang din gaya ng iba. Kapag alam nating dapat tayong unawain, pagpasensyahan, at patawarin dahil di tayo perfect, magiging maunawain at mapagpatawad din tayo sa mga nagkakasala sa atin.